Ang nakaraan sa Nay! Colombo kontra Aswang. Anak! Anak, bakit? Nay, may aswang. Kukunin niya yung baby ko. Lintik talagang aswang na yan. Talagang ginagalit niya talaga ako. At talagang anak ko pa talaga ang kanyang binibiktima, ha? Pues, humanda ka. Hoy, bumaba ka dyan. Ako ang harapin mo. Napalingon naman ang aswang kay Aling Tess at agad na nilapitan ito. Talagang yung anak ko pa ang bibiktimahin mo? Aswang ka? Humanda ka sa akin. Sabay sugod ni Aling Tess sa aswang. Napangiti na lang ang aswang at walang kahirap-hirap na dinukot niya ang puso ni Aling Tess. Hayop ka. Oh, tabi. Tabi muna kayo. Tasang dibdib, nagkalat ang putol-putol na parte. Wala nang mga laman loob at ang mata nito ay nakakatakot na nakadilat. Hi guys, I'm Kesho. Bago nyo tapusin ang aming video, please click the subscribe button para updated kayo sa mga bago naming i-upload. Yun lang po, maraming salamat. Dahil napatunayan kong totoo pala ang mga aswang, agad akong nag-isip ng paraan upang mapaslang ito. Nanghiram ako ng buntot pagi sa tiyuhin ko. Mabisa daw itong panlaban sa aswang. Mamayang gabi, sisimulan ko na ang aking plano. Aba, wala na yung pesting kulambo. Kapag sinuswerte ka nga naman. Sa wakas, makakain na kita. Agad na pinalusot ng aswang ang kanyang dila. Nang malapit na ang dila sa tiyan ng babae, abot-abot ang ngiti ng aswang dahil magtatagumpay na siya sa kanyang planong pagkain sa sanggol. Teka, bakit ang pait? Bakit walang sanggol? Nagdadalang tae lang ako, mga pre. Lintek! Hindi ka makatakas sa akin. Sabay takbo ni Richard palabas ng bahay. Saan ka pupunta? Sa tingin mo makakatakas ka? Sumugod ang aswang kay Richard at agad na sinakal ito. Ikaw na muna ang kakainin ko bago ang mag-ina mo. Dadaan ka muna sa akin bago mo mapaslang ang mag-ina ko. Dahil sa matinding saksak ang natamo ng aswang, kaya ito'y binawian ng buhay. Maya-maya'y nagbago ang anyo nito. Aling Basyon! OMG! Si Aling Basyon pala yung aswang. Totoo palang aswang siya. Mahal. Wala na ang aswang. Kumalat ang balita na totoo palang aswang si Aling Basyon at namatay na ito. Kaya naging panatag na ang kalooban ng mga tao dahil wala ng aswang sa lugar nila. Ngunit ang hindi nila alam, hindi lang pala si Aling Basyon ang aswang sa lugar nila. Oh my God! As in OMG! Anong nangyari sa body nila? OMG! May aswang na naman ba here? Alam mo, ang arte-arte mo. Natural, aswang ang may gawa niyan. Alangan naman ako. OMG, ikaw? Aswang ka? Te, boba lang. Kung aswang ako, ikaw na sana inuna ko. Sus ko, ang ingay mo. Paano ba talaga kita naging kaibigan? Hindi lang pala si Aling Basyon ang aswang dito. Sino pa kaya? Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Reporter Patty Blee ang magbabalita sa inyo ngayon tungkol sa karumaldumal na sinapit ng 3 estudyanteng babae dito sa lugar ng Mindanao. Nanay, sa tingin niyo ho, sino ang may gawa nun sa 3 babae? Aswang. Aswang ang may gawa niyan.
Ikaw naman kuya, anong masasabi mo sa nangyari sa 3 estudyante? Sa tingin mo, sino ang may gawa nun? Anong kuya? Sa ganda kong to, tatawagin mo akong kuya? Anyway, highway. Aswang ang may gawa niyan for sure. Ayon sa mga taong nandirito, aswang daw ang may sala sa pagpaslang sa 3 estudyanteng babae. Ayon pala sa iba, akala nila na wala ng aswang dahil napatay na ito. Ngunit nagkamali pala sila dahil meron pa palang umaaligid na aswang sa kanilang lugar. Sa ngayon, natatakot na ang ibang tao dito dahil nanganganib pa rin pala ang kanilang buhay. Ang tanong, sino ang aswang? Ilan pa ba sila? Natatakot ako. Baka puntahan na naman tayo ng aswang. Huwag ka matakot. Nandito naman ako. Di ko naman kayo papabayaan. Sige na, Pogi. Tae, layuan mo nga ako. Sige na, Pogi. Ayaw mo ng 150? Oo. Sige, iPhone na lang ibibigay ko sa'yo. Ito naman si babe. Bakit hindi mo naman kaagad sinabi? Napakaganda talaga ng babe ko. Saan ba tayo pupunta, babe? Sa... Tulong! Tulong! Napalingon ang dalawa sa babaeng tumatakbo papalapit sa kanila. Habang tumatakbo ang babae, papalapit sa kanila, nang agad na may sumulpot na isang manananggal at tinanga ito. Ah! Tulong! Tulong! Manananggal! Sabay alis bigla ni Pedro at iniwan si Stephanie. Stephanie sa gabi, Stephen naman sa umaga. Pogi, hintayin mo. Sa'yo na yung iPhone mo! Hindi na natapos ni Stephanie ang kanyang sasabihin nang bigla din siyang tinangay ng manananggal. Labis naman ang takot na nadarama ni Pedro dahil sa nakita. Kinaumagahan, nabalot na naman ng takot ang mga tao dahil sa 2 bangkay na natagpuan sa may kakahuyan. Kailangan mapaslang natin ng aswang upang hindi na ito makapatay pa. Paano, Kap? Hindi ko alam. Kapitan naman! Paano nga ba? Tulungan na kita, miss. Nagulat naman si Cynthia nang may biglang sumulpot sa kanyang likuran na isang babae. Ay, salamat. Teka, ikaw si Joanne, diba? Ah, oo, kilala mo pala ako. Oo eh. Pauwi ka na ba? Tara, hatid na kita sa inyo. Mabigat-bigat kasi itong dala mo kaya tutulungan na kita. Buntis ka pa naman. Ilang buwan na ba yan? 7 buwan na. Lapit-lapit na pala. Oo nga eh. Agad namang nagpasalamat si Cynthia kay Joanne nang papaalis na ito. Nagtataka pa nga siya dahil ang lagkit ng tingin nito sa kanyang tiyan.